Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share. Alam ho natin lahat, alam na alam at alam yan ni dating Pangulong Duterte. Alam ho na sa atin talaga yan. Pero bakit ang mga katanungan ho natin dito, bakit ka naging sunod-sunuran at bakit ka pumayag? At bakit mo hinayaan o inallowed na sila ay makinabang sa sarili nating sovereign rights? Diba? Nadihamak naman na mas mayaman pa sila kaysa sa atin. So ito nga ho mga ka-action, nagbigay diin linaw ito si dating Pangulong Duterte kahapon, June 30, na kung saan kahapon ay ipinagdaraos nationwide ang holiday, protest holiday ho mga ka-action, mga kakamping. At dito ho, inamin niya, alam naman natin, alam niya yan, kasi hawak-hawak niya itong papilis na to eh, di ba? Tapos, parang binabastos niya ang nasabing papilis na kung saan nagpapatunay na tayo ang may-ari ng mga kiniklaim dyan ng China sa West Philippine Sea. Pero anong sabi niya? Di ba? Wala daw silbi yung papel, no? Mas maganda daw talaga yung manalo ka sa force to force. Di ba? Pwede nga daw iilo eh. Alam niyo yung iilo? Yung papel daw, iilo lang daw sa bubot. Alam niyo yan, ang iilo? Yung iano sa, ano, pagkatapos mag-ano natin sa, ano, ano daw, kumuson. Di ba? O ito mga ka-action, pakinggan ho muna natin itong balitang ito. Binigyang diin kahapon, June 30th, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa isang pahayag, nilinaw ni Duterte na kung siya ang tatanungin, naniniwala ito na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang WPS. Dagdag pa... Teka lang ha. Alam namin, alam ng bawat Pilipino na alam mo yan, dating Pangulong Duterte. Ang problema, hindi mo inayos yan. Diba? Kaya kung nagkaroon man ngayon ng problema, ang administrasyong Marcos dyan sa West Philippine Sea, walang ibang dapat sisihin dyan kung hindi ikaw. Diba mga ka-action, mga kakamping? Alam niya eh. Pero ang problema, hindi mo inayos. Nang sa ganun, hindi na makapenetrate talaga yung mga Chinese. Pero ang problema, kinaibigan mo yung mga Chinese. Diba? Kaya paano mo sila, paano mo maihandle ng maayos, paano mo ipaglaban ng maayos ang karapatan ng Pilipinas dyan sa ating mga sovereign rights, kagaya ng right to bank, Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, diba? Kung nakikipagkaibigan ka o nakikipag-alyansa ka sa Chinese, diba? Malinaw na malinaw. Alam natin lahat na alam niya yan noon, diba? Si Pinoy, ginawa ang lahat. At yan ang pinakamalaking legacy ng Pinoy administration na iniwan sa ating ng mga Pilipino bago siya nagpaalam sa mundong ito. Diba? Ang nakakalungkot nga lang, nung ito na ang umupo si Lolo Digong bilang presidente ng Pilipinas, imbis na ipairal ang ating karapatan, pero anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa papel na nagpapatunay na sa atin ang part ng iilan sa part na nabanggit ko sa atin na nagpapatunay na tayo ang may-ari? Anong ginawa niya? 'Di ba? Gikumos-kumos. Na para bang ininsulto ang nasabing papel. At sinabi niya pa, tubig lang yan, hayaan niyo na ibigay yan sa China. 'Di ba? Yan yung masakit na imbis niya ipairal ang karapatan natin diyan sa West Philippine Sea. Pero wala eh. Di ba? Anong nangyari? Tuloy natin. Dagdag pa nito, malaya rin umanong nakapangingisda ang mga Pilipino noon sa pinagtatalunang teritoryo ng China at Pilipinas kung saan walang isyong pinag-uusapan tungkol sa teritoryo.
patuloy na Paano nga magkaroon ng issue nung ikaw ay presidente? Kasi nga, kaibigan mo ang China. Ang problema doon, ang masakit doon, hinayaan mo, pinapasok mo ang mangingisda ng China dyan sa ating mga sariling rights. Di ba? Nag-share ka ng mga anumang yaman dyan sa mga rights natin. Na alam mo naman, na bakit ka mag-share sa isang bansa na alam mo naman sa sarili mo na mas mayaman pa sila sa Pilipinas. 'Di ba? Imbes na ang makukuha nilang kayamanan magmula sa ating karagatan, sa ating mga rights diyan, imbes ang mga Pinoy ang makinabang, napunta na ho sa kanila. Sayang, 'di ba? Pwede naman mag-share, no? Pwede naman mag-share. Pero itong tanong natin, mag-share ka pa ba? Na alam mo naman na mas mayaman pa ang bansang yan kaysa atin. 'Di ba? At ayon sa pag-aaral, tama lang ho yan sa atin ng mga Pinoy. Di ba? Ito lang ho ang nakakalungkot dating Pangulong Duterte, no? Nakakalungkot na nakakainis. Di ba? Alam mo sa atin ang West Philippine Sea. Pero bakit pumayag ka sa mga gusto ng China? Katulad ng bawal tayo magdala ng mga building materials na kung saan ikumpuni sa nabubulok na part ng ating BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Bakit po kayo pumayag? Alam mo naman na sa atin yan. Yun po ang malaking tanong ho namin sa inyo. At naiinis ho kami dyan. Dahil dyan sa argumento nyo, ito nang nangyayari ho ngayon. Di ba? Masyadong marahas na ang mga Chinese sa ating mga Philippine Navy, AFP, Philippine Coast Guard, etc. Di ba? At may mga nasasaktan na. Dahil sa mga pinag-usapan nyo dati dyan ng China. Hindi mo pwede pagtanggihan . Kiniklaim ng China ang nasabing pinag-usapan nyo. Di ba? Kaya nakakalungkot lang dating Pangulong Duterte. Hindi mo pinaglaban ang karapatan natin. Bagkus hinayaan mo lang na sumiklab ang China dyan sa atin. Magpasikat dyan ang China sa atin. Na imbis tayo ang makikinabang, sila din nakikinabang sa sarili nating sovereign rights. Alam mo pala di ba? Yun ang nakakainis . Kayong mga DDS, di ba? Kung kayong tatanungin namin, papayag ba kayo na kayo tuloy ang pagbawalan na magdala ng mga building materials sa ating BRP Sierra Madre na i-kumpuni sa nabubulok na part? Papayag ba kayo na alam nyo naman na sa atin yan? Di ba? Siya na mismo alam niya . Ang problema, hindi niya pinaglaban. Tuloy. Ito naman ang ginagawang panghaharas ng China sa mga barko ng mga Pilipino sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkakaroon ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na sumasalungat sa posisyon ng Beijing sa usapin. Ba? Sus nako. Ngayon pa kayo anong purpose mo? Ba't ka nagsalita ng ganyan? Wala ka din mambalak para harapin ang China para matigil na ang kagaguhan na ginagawa dyan sa West Philippine Sea? Wala ka bang balak na ayusin yung gusot na yan? Dahil ikaw lang pwede mag-ayos niyan. Pumunta ka ng China, makipag-usap ka. Kasi ikaw itong nagiging dahilan di ba? Kasi kiniklaim ho talaga nila na may pinag-usapan ho talaga kayo. Ikaw naman, sabay tanggi. Ang problema ho dito, hindi alam ng buong Pilipinas ang nasabing mga secret agreement nyo. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, nagpapatawa ka lang dating Pangulong Duterte. Mabuti pa, hindi ka na magsalita dyan sa West Philippine Sea. Harapin nyo na lang kung ipatawag kayo sa Kongreso, sa Senado. Yun po ang gusto namin. Harapin nyo po. Wag ho kayong puro na lang alibay, no? Gusto namin harapin nyo. Walang mawawala sa'yo kapag harapin mo. At doon mo linisin pangalan mo. Kung totoo ba ang mga paratang sa'yo, ang kiniklaim ng China, di ba? Yun po ang gusto namin dating Pangulong Duterte. Huwag ka na magsalita ng mga atin ang West Philippine Sea. Alam namin na alam mo yan. Ang gusto namin, gumawa ka ng aksyon para masolusyonan dyan. Di ba? Kasi ikaw ang sinisingil-singil dyan ng mga claim na yan. So yun lang ho mga ka-action share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Sila Aksyonan. Have a good day, everyone. Hello. You're beautiful.